Good morning po. Isang masayang araw ng Panginoon. Happy Lord's Day po, aking mga kapatid, aking mga minamahal na kapatid. Ganyan po tinatawag ni Santiago ang kanyang mga kapatid sa Panginoon sa kanyang mga sulat. At bilang panimula sa mga ikinasal, maging sa mga naka-attend na ng kasalan, ito po yung panata o tipan na malimit na sinasabi ng mga ikinakasal. At gagawin ko na pong halimbawa, pahintulutan ako ni Brother Rodman at ni Sis Janine. Ganito po yung linyahan. Ako, si Rodman, ay tinatanggap ka, Janine, bilang aking asawa. Nangangako ako sa harap ng Diyos at ng mga saksi na mamahalin kita, igagalang, aalagaan at magiging tapat sa iyo sa panahon ng kagalakan, kasaganaan at kahirapan, sa kalusugan at karamdaman, sa kagalakan at kalungkutan. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Ibibigay ko ang aking sarili sa iyo bilang iyong asawa hanggang sa tayo'y paghiwalayin ng kamatayan. At ang panata pong ito ay hindi lamang pangako sa isa't isa, kundi isang tipan sa harap ng banal na Diyos na sumasalamin sa tapat at di nagbabagong pag-ibig ni Kristo para sa kanyang iglesia. Na mababasa po natin sa Ephesians chapter 5 verses 25 to 32. At sa tipanan pong mag-asawa, kung may isang pinakamasakit na pwedeng mangyari sa kanilang relasyon, ito ay ang pangangalunya o ang pagtataksil. Dahil ang pagtataksil sa asawa ay hindi lamang paglabag sa kanyang kapareha, kundi paglabag din sa tipan na pinagtibay nila sa harapan ng banal na Diyos. At sa teksto po na ating pag-aaralan sa Santiago, bilang si Santiago na nakakaunawa ng halaga o bigat ng kaseryosohan ng tipanang ito, ay gumamit ng matalim na salita sa kanyang mga sinusulatan upang ibunyag at sawayin ang kanilang kasalanan ng pangangalunya. Pero hindi siya nagtapos doon. Sa kabilang banda ay inihayag niya ang kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Kaya naman tayo po ay tumayong lahat at tunghayan natin ang mga talata sa aklat ni Santiago. Makipagbukas kayo sa akin sa Santiago chapter 4 verses 4 to 6. James chapter 4 verses 4 to 6. At babasahin ko po sa Tagalog ang Biblia 2001. Ang sabi dito, mga mangangalunya, hindi ba nyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. O iniisip ba ninyo na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan na ang Espiritu na pinatira niya sa atin ay nagnanasa na may paninubugho? Ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Tayo po ay makakaupo na. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ama naming Diyos na dakila, banal, makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito kami po ay nagpapasalamat muli sa pagkakataon na kami po ay makakapagsalo-salo ng inyong salita. Kami po ay inyong gabayan, kami po ay samahan ng inyong banal na spirito at nawa sa kabuuan ng pag-aaral namin ito ay maitaas po ang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong papuri at pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At ang atin pong pag-aaralan ay pinamagatan kung ang masaganang biyaya ng Diyos sa mga makasalanan. At sa pagpapatuloy po ng ating serye sa Aklat ni Santiago bilang pagbabalik tanaw sa ating mga napag-aralan na upang higit po nating maunawaan ang teksto
ng ating pag-aaralan ngayon. Sa chapter 2 ay nag-umpisa ng magpaalala at magbabala si Santiago sa kanyang mga sinusulatan patungkol sa kasalanan na nangyayari sa loob ng iglesia sa pagitan ng mga mananampalataya. Sa kanilang pagtitipon ay nagkakaroon ng pagtatangi o yung tinatawag na favoritism, kung saan mas inaasikaso nila ng maayos ang mayayaman at binabaliwala ang mga kapatid na mahirap. At sa chapter 3, sila ay walang pagpipigil sa kanilang mga dila o sa kanilang mga pananalita. Sila ay mayroong mapapait na pananibugho o inggit sa kanilang puso. Sila ay may mga makasarili at nagsisinungaling laban sa katotohanan. At pagdating sa chapter 4, verses 1 to 3, sila ay nag-iimbot. At para makuha ang kanilang gusto, handa silang pumatay at handa silang makipag-away. Sila ay hindi nananalangin at kung nananalangin man sila, may masama silang layunin. Ito ay para gamitin sa kanilang sariling kalayawan. Sa madaling salita, ito ang panalangin na walang intensyon na magamit para sa kaluwalhatian ng Diyos o para makatulong sa iba, kundi para sa pansariling kasiyahan lamang. Kung kaya naman, hindi nila matanggap ang kanilang mga hinihiling sa Diyos. Ang lahat po ng mga kasalanang ito na isiniwalat ni Santiago ay masasabi po nating gawain o pamamaraan ng makamundo o makasanlibutan. At pagdating nga po sa verse 4, ang pangbungad na salitang ginamit ni Santiago sa kanyang mga sinusulatang mananampalataya ay mga mangangalunya. Sa ibang salin, mga taksil. Ito po ay nakakagulat o nakakabahalang salita kapag mismong sinabi sa iyo, sa akin o sa atin. At sa mga talatang ito ay magkakaroon po tayo ng pagsusuri sa ating sarili dahil baka tayo ay nagtataksil na sa Diyos nang hindi natin namamalayan. At kagaya nga po ng sinabi ko kanina, na hindi natapos si Santiago sa pagsisiwalat ng kasalanan. Sinundan niya ito sa paghahayag ng napakasaganang biyaya ng Diyos sa mga makasalanan. Kaya buhat sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang ating kasalanan ay malalim at mabigat, ngunit ang biyaya ni Kristo ay sagana at sapat. Inuulit ko po ang ating mensahe. Ang ating kasalanan ay malalim at mabigat, ngunit ang biyaya ni Kristo ay sagana at sapat. At mayroon po tayong dalawang bahagi na makikita sa ating teksto. Una, ang pagsasaway ng kasalanan na makikita natin sa verses 4 to 5. At ang pangalawa, ang paghahayag ng kasaganaan ng biyaya ng Diyos na makikita natin sa verse 6. Dumako po tayo sa una, ang pagsasaway ng kasalanan. Ang sabi sa verse 4, mga mangangalunya, hindi ba nyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. At si Santiago na nagsabi sa chapter 1 verse 9 na ang bawat tao ay dapat maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita at mabagal sa pagkagalit, ay nagbitaw ng hindi marahang pananalita. Sa halip siya ay gumamit ng matalim na pananalita sa mga mananampalataya na kanyang sinusulatan. At mula sa chapter 1 to chapter 3, paano ba niya sila tinawag? Kagaya ng tawag ko sa inyo kanina, mga kapatid, mga minamahal kong kapatid. Ganito po ina-address ni Santiago ang mga mananampalataya na kanyang sinusulatan. Kapag binasa natin yung chapter 1 to chapter 3 at maging sa chapter 5, binabanggit niya yung salitang mga kapatid. Pero pagdating sa talatang ito, nagbago siya ng tono. Ang sabi niya sa mga mananampalataya, mga mangangalunya.
Kagaya nga po ng napag-aralan natin sa ating series na Sins of the Tongue, na bilang mananampalataya, ang salita natin ay dapat na sumasalamin sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos. At dapat na may karunungan at alam natin kung paano tayo sasagot ng may paninindigan, subalit mahinahon at may pag-iingat. Subalit may mga pagkakataon na ang matalim na pananalita ay nararapat para sa nakapagpapabanal na pagsaway sa pagkakamali ng iba. Maging sa Matthew chapter 23, ang Panginoong Hesus mismo ay nagbitaw ng matatalim na salita. 7 beses niyang sinabi ang kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Maging sa Matthew chapter 12, ang sabi ng Panginoong Hesus sa mga pariseyo at tagapagturo ng kasulatan, kayo'y mga lahi ng ulupong. At sa konteksto po ng mga talatang ito, ang layunin ng kanilang matatalim na salita ay hindi para maglabas ng galit o manghiya o manginsulto. Sa halip ay upang ituwid ang pagkakamali ng kanilang mga kausap at dalhin sila sa pagsisisi at ibalik sila sa katotohanan. Ang pagsaway, ang pagsaway ay maaaring masakit pansamantala, ngunit may mabuting layunin. Sabi nga po sa Kawikaan 27:5-6, hindi hamak na mabuti ang harapang paninita kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pala. May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Ulitin po natin ang sinabi ni Santiago, mga mangangalunya. Ganito tinawag ni Santiago ang kanyang mga sinusulatan. Ang pagkagamit po ng pangangalunya sa orihinal na salita nito sa Griego, kung isasalin sa English ay adulteresses. Ito po ay feminine. Ibig sabihin, babaeng taksil, babaeng mangangalunya. At kapag sinabi po mangangalunya, alam po natin na hindi ito tumutukoy sa literal na pangangalunya ng mga kababaihan sa loob ng iglesia. Sa halip, ito ay tumutukoy sa espiritual na pangangalunya ng mga mananampalataya o ng bayan ng Diyos. At sa lumang tipan, paano po ba inilalarawan ng Diyos at ang bayan ng Diyos? Sa Isaiah 54 verses 5-6, ang sabi dito, sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo. Ang pangalan niya Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang takapagligtas mo ay ang banal na Diyos ng Israel. Kung tawagin siya ay Diyos ng buong sanlibutan. Sabi sa verse 6, Israel, ang katulad mo'y asawang iniwan at ngayon nagdurusa. Isang babaeng maagang nag-asawa at pagkatapos ay tinakwil. Ngunit pinababalik ka ng ngayon ni Yahweh. So nagkakaroon na po tayo ng idea kung bakit adulteresses ang tawag ni Santiago sa iglesia na nakasala ng pangangalunya. At maging sa Jeremiah chapter 3 verse 20, tunay na kung paanong iniiwan ng taksil na asawang babae ang kanyang asawa, gayon kayo nagtaksil sa akin, o sambahayan ng Israel, sabi ng Panginoon. At alam po natin, ang konteksto nito na ang bayan ng Diyos ay nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bagamat sila ay kabilang sa bayan ng tipan ng Diyos, iniiwan nila ang totoong Diyos upang sumunod sa ibang Diyos at sa mga gawain ng bansang nakapaligid sa kanila. Ang kanilang kasalanan ay hindi lamang paglabag sa kautusan, kundi ito isang personal na pagtataksil laban sa Diyos na umiibig, nag-aalaga sa kanila bilang asawa. Dahil ang kanilang puso at ang kanilang pagsamba ay ibinaling nila sa ibang mga Diyos.
ito ay spiritual na pangangalunya. At sa New Testament, ang iglesia ay inilalarawan din bilang babaeng ikakasal at ang Panginoong Hesus ang lalaking ikakasal na sinasabi sa Ephesians 5:25. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Kaya ang pagtawag ni Santiago na mangangalunya sa mga mananampalataya ay pagsasaway sa kanilang espiritual na pangangalunya, na para bang nagsasabi na kayo ay bayan ng Diyos. Kayo ay kanyang asawa. Sa kanya lang dapat ang inyong pag-ibig. Sa kanya lang dapat ang inyong katapatan. Hindi lang dapat kasiyahan ninyo ang iniisip niyo, kundi yung kasiyahan ng inyong asawa. At kung babalikan po natin ang verses 1-3, pansariling kasiyahan o kalayawan lamang ang kanilang ninanais, na hindi nila isinasaalang-alang ang kaluwalhatian o kaluguran ng Diyos. Maging ang motibo ng kanilang panalangin sa verse 3 ay para sa pansariling kalayawan na hindi isinasalang-alang ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang sabi niya sa verse 4, mga mangangalunya, hindi ba nyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. At kapag sinabi naman pong pakikipagkaibigan sa sanlibutan, ano po ba ang ipinapahiwatig nito? Para alam din natin kung kasama ba tayo sa sinasaway ni Santiago. Yung salita pong pakikipagkaibigan o friendship sa Griego ay philia o phileia. Sa madaling salita, ito ay love o pag-ibig. Ibig sabihin ay malapit na pagmamahalan o pagmamahal na nakabatay sa pagkakaibigan at katapatan. Ito ay masasabi ding pagkahumaling sa isang tao o sa isang bagay. At noon pong panahon nila, kapag sinabing kaibigan, ito ay hindi basta-basta kaibigan na nakilala mo lang kanina at ituturing mo ng friend na tayo ha. Hindi po ganito yung pakahulugan sa kanilang kapanahunan. Kapag sinabing kaibigan, ito ay ibinubukas mo ang lahat sa iyong buhay sa Kanya. Ika nga ay marami kayong pinagsamahan, matagal kayong magkakilala. Kumbaga sa salitang kanto, kayo ay sanggang dikit o magkaut-utang dila. At kapag sinabi naman pong sanlibutan, ito po ay hindi tumutukoy sa mga tao sa mundo, sa pisikal na nilikha ng Diyos, kundi sa makasalanang sistema ng pag-iisip, mga pagpapahalaga at mga pagnanasa na laban sa Diyos. Kaya kapag sinabing pakikipagkaibigan sa sanlibutan, ito ay nangangahulugan ng pag-ibig at katapatan sa mga bagay na laban sa Diyos. Ito ay pagpili sa mga pinahahalagahan ng sanlibutan kaysa kalooban ng Diyos. Halimbawa, pagmamahal sa kasalanan kaysa sa kabanalan, paghahangad ng sariling kaluwalhatian kaysa sa kaluwalhatian ng Diyos, pagbibigay prioridad sa kayamanan, kapangyarihan at kasiyahan kaysa sa kaharian ng Diyos, pakikaayon sa paraan ng pag-iisip ng sanlibutan. Anong sabi ng mundo? Unahin mo ang sarili mo. Gawin mo ang anumang makapagpapasaya sa iyo. Ikaw ang masusunod sa buhay mo. At bilang paglilinaw, hindi po laban ang Biblia sa pagkakaroon natin ng kasiyahan. Ang tinututulan po nito ay ang paghahanap ng kasiyahan sa maling mga bagay o sa maling paraan, sapagkat nasa Diyos o ang Diyos mismo ang tunay na kagalakan at kasiyahan ng tao.
Kaya ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay ang pagtanggap at pagsunod sa makasalanang pananaw ng mundo. Ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay ang pagbibigay ng ating pagmamahal, katapatan at pagsunod sa makasalanang sistema ng mundo sa halip na sa Diyos. Ito ay espiritual na pagtataksil sa Diyos. Sabi nga ni John MacArthur, ang tinutukoy daw dito ng mga mangangalunya ni Santiago ay yung mga tao na nasa loob ng iglesia, na maayos tingnan, na para bang mahal nila ang Diyos, mahal nila ang iglesia, mahal nila ang mga kapatiran sa iglesia. Pero kapag sinuri nila yung kaibuturan ng kanilang puso, ang mundo ang kanilang minamahal. Pero sila ay nagpapahayag na sila ay mananampalataya. Parang ganito, sabihin natin may asawa ka, pero ang laman ng iyong puso ay si X. Pwede bang sabihin mo sa asawa mo na magpapaalam ka na, honey, mahal kita, pero pwede bang dalawin ko minsan si X at minsan ay doon din ako matulog? Hindi pwede yon. Kapag sinabi mo yon, malaking question mark sa sinasabi mong katotohanan ng pag-ibig mo sa iyong asawa. Ang tanong, ano kaya ang pakiramdam ng lalaki kapag siya ay pinagtaksilan ng kanyang asawang babae? Sa atin pong tradisyon, parang normal na ang lalaki ay mangalunya. Pero nakapagtataka na ang ginamit ni Santiago na salita dito sa iglesia ay adulteresses. Bakit? Kasi siya nga yung asawa ni Kristo. So, itong talatang ito o ang halimbawang ito ay nagbibigay sa atin kung gaano kasakit sa isang asawang lalaki na pagtaksilan ng kanyang asawang babae. So kung kung sa Diyos naman ang pag-uusapan, tiyak na ganun din. Kung ang tao ay nagseselos at nagagalit kapag nangalunya ang kanyang asawa, ang Diyos kaya, ang Diyos na banal, ang Diyos na nakipagtipan sa atin, hindi kaya siya magalit? Hindi kaya siya magselos? Kaya gayon na lamang ang pagsaway ni Santiago sa kanyang mga sinusulatan, dahil alam niya ang kaseryosohan ng lalim at bigat ng kanilang kasalanan. At ang sabi pa nga niya, kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Alam niyo po, mas mabuting awayin mo na ang sino mang tao. Dahil pwede mo siyang pagtaguan. Pwede kang pumunta sa ibang bansa, sa malayong lugar at hindi kanya masusundan. Pwede kang magpa-plastic surgery para hindi kanya makilala. Pero kapag ang Diyos ang kaaway mo, kapag ang Diyos ang kaaway natin, wala kang lugar na pwedeng puntahan na mapagtataguan mo siya. Lahat ay hayag sa kanyang paningin. Siya ay nasa lahat ng dako. Walang malalim na dagat na pwede mong sisidin para hindi kanya makita. Walang makapagtatago sa Panginoon. At kapag ang Diyos ang kaaway mo, wala kang magagawa para proteksyonan ng iyong sarili sa kanyang paparating na makatarungang puot. Kaya kung mayroon dito na wala pa kay Kristo, ito yung kalagayan mo. Wala kang proteksyon sa paparating na puot ng Diyos. Malibang sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Pagsisihan mo at talikdan
ang iyong kasalanan at magtiwala sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan siya ay namatay para tubusin ang kasalanan ng mga maglalagak ng tiwala sa Kanya. At ayon kay John Calvin, walang maaaring maging neutral sa pagitan ng Diyos at ng sanlibutan. Ang puso ng tao ay may isang tunay na katapatan lamang. Kapag pinili natin ang sistema ng sanlibutan laban sa Diyos, ipinapakita nating hindi ang Diyos ang ating pinakamamahal. At bilang hamon sa ating lahat, sa mga minamahal kong kapatid, sa aking mga kapatid, suriin natin ang ating sarili. Sino ba talaga ang nasa puso mo? Si Kristo ba o ang mundo? At bago po tayo dumako sa ikalawang puntos, ay hayaan niyo pong talakayin natin saglit ang verse 5. Sabi dito, o iniisip ba ninyo na walang kabuluhan ng sinasabi ng kasulatan na ang Espiritu na pinatira niya sa atin ay nagdanasa na may paninibugho? Ito po ay isa sa pinakamahirap ipaliwanag na talata sa Bagong Tipan, dahil nagbanggit po si Santiago na sinasabi ng kasulatan. Kapag sinabi kasi na sinasabi ng kasulatan, ibig sabihin may reference tayong pagtitingnan. Pero yung sinabi niya, sinasabi ng kasulatan, wala pong, pag sinearch po natin ang Espiritu na pinatira sa atin ay nagnanasa na may panibugho. Hindi po natin ito makikita exactly sa Biblia. At kapag sinasabi ng kasulatan, kalimitan hinahanap natin dito sa Lumang Tipan. Pero hindi natin matatagpuan. Ganun pa man, dalawa po ang pakahulugan dito. Una, ng Espiritu daw na tinutukoy diyan ay Espiritu na ibinigay ng Diyos sa tao na may makasalanang paninibugho. Na ang tao ay likas na may pagkahilig sa inggit, pagnanasa at pakikipagkaibigan sa sanlibutan. At ito ang dahilan kung bakit may alitan at pag-aaway sa loob ng iglesia na mababasa natin sa verse 1 to 4. At ang talatang ito daw ay naglalarawan ng kasalanan ng tao at hindi ng katangian ng Diyos. At ang pangalawang interpretasyon ng Espiritong pinatira niya sa atin ay tumutukoy daw sa banal na Espiritu na ibinigay ng Diyos sa mga mananampalataya, na ang Diyos ay may banal at makatuwirang paninibugho para sa kanyang bayan. At ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak ay may makibahagi sa pag-ibig ng sanlibutan. Katulad ito ng larawan ng Diyos bilang asawa ng kanyang bayan sa Lumang Tipan. Dalawa po ang interpretasyon. Pero ngunit anuman po ang tamang interpretasyon sa dalawa, ito ay parehong nagbibigay diin sa isang katotohanan. Ang pag-ibig sa sanlibutan ay salungat sa katapatan sa Diyos at tanging ang biyaya ng Diyos ang makakapagbalik sa atin o makakapagpanumbalik sa atin sa Kanya. At dumako na po tayo sa ikalawang puntos. At matapos isiwalat at sawayin ni Santiago ang kasalanan, spiritual na pangangalo niya ng mga mananampalataya na kanyang sinusulatan, ipinahayag naman niya ang solusyon dito. At ito po yung ating ikalawang puntos, ang paghahayag ng kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Sabi sa verse 6, ngunit siya nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ang talata pong ito ay tugon ng Diyos sa kasalanan na binabanggit ni Santiago sa chapter 4 verses 1 to 5. Kumbaga sa isang preaching, hindi ka lang nagsiwalat ng kasalanan ng iyong mga pinangangaralanan, ay tapos ay iiwan mo sila sa ganong kalalagayan. Na para kang doktor, na sinabi mo ang malubhang sakit ng pasyente,
inoperahan mo sila at iniwan mo na nakatiwangwang o nakabuka yung kanilang sugat. Ang isang mabuting doktor ay tatahiin at hindi iiwanang nakabukas ang sugat na kanyang inopera. At ganyan ang ginawa ni Santiago. Hindi niya ginil trip. Hindi niya iniwang mga mangangalo niya kayo. Tapos na doon, hindi na tapos. Sinabi niya yung solusyon. Bagamat ang puso ng tao ay puno ng makasalanang pagnanasa at madalas na naaakit sa sanlibutan, ang biyaya ng Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa sa ating mga kasalanan. At himayin po natin ang verse 6. Ngunit siya ay nagbibigay ng higit pang biyaya. At sa talata pong ito ay hindi sinasabi ni Santiago na subukan mong maging mabuti. Makasalanan ka, subukan mong maging mabuti. Mangangalunya ka, subukan mong maging mabuti. Hindi niya sinabi na pagbutihin mo ang iyong sarili. Sa halip ay itinuturo niya tayo sa biyaya ng Diyos. Dito ay hindi sinasabi ni Santiago na mapagtatagumpayan natin ang kasalanan sa pamagitan ng ating sariling lakas o kakayahan. Sa halip, ang Diyos mismo ang nagbibigay ng biyayang kailangan natin upang pagsisihan ng kasalanan, labanan ng kasalanan, talikuran ng kasalanan, at mamuhay ng may katapatan sa Kanya bilang ating Diyos na nakipagtipan sa atin. Kagaya ng sabi sa Titus chapter 2 verses 11 to 12, ito ay sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay nahayag sa lahat ng mga tao. Ito ay nagtuturo na dapat tayo mamuhay sa kasalukuyang panahon na may mabuting paggamit ng isip, mamuhay na matuwid at mamuhay na may pagkilala sa Diyos, mamuhay tayong tumatanggi sa hindi pagkilala sa Diyos at makamundong pagnanasa. Kaya hindi po tayo yung tinatawag na hyper grace na inaabuso ang biyaya ng Diyos. Ang Diyos naman ay mapagbiyaya. Gumawa na tayo ng gumawa ng kasalanan kasi patatawarin niya tayo. Ang biyaya ng Diyos ay hindi nag-encourage para ang mga mananampalataya ay magkasala. Sa halip ito yung umaakay sa mga mananampalataya para talikdan ng ating mga kasalanan. Ang biyaya mismo ng Diyos ang umaakay sa atin upang mamuhay ng may kabanalan. Hindi para maligtas, kundi ito ang bunga ng pamumuhay na nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan na nagbubuhat sa Diyos. Sa padalawat na po tayo, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas. Ang pagmamataas po ay ang pagtitiwala sa sarili sa halip na sa Diyos. So, katulad ito ng hindi pananalangin na sinasabi sa verse 2 kung babalikan natin. Dahil ang hindi pananalangin ay pagpapakita ng pagtitiwala sa sarili sa halip na sa Diyos. Ang pagmamataas ay tanda rin ng pusong hindi palubos na nagpapasakop sa Diyos. Pwede din po itong pagtitiwala sa sarili nating kakayahan o mabubuting gawa para iligtas ang kanyang sarili. At ang ganitong kaisipan ay sumasalungat sa kaparaanan ng Diyos. Ang sabi nga dyan, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas. Sumunod naman po tayo. Subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ang pagpapakumbaba po ay hindi paghamak sa sarili, kundi pagkilala sa katotohanan na tayo ay makasalanan, na wala tayong maipagmamalaki sa harap ng Diyos at lubusang umaasa lamang sa biyaya ni Kristo. Ang mapagpakumbaba ay lumalapit sa Diyos na walang sariling katwiran at nagtitiwala lamang kay Kristo. Sa kanila ibinubuhos ng Diyos ang kanyang biyaya. Sabi nga ni John Calvin, habang nakikita natin ang lalim ng ating kasalanan,
lalo rin nating nakikita ang kasapatan ng biyaya ng Diyos. Ulitin ko po, habang nakikita natin ang lalim ng ating kasalanan, lalo rin nating nakikita ang kasapatan ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, kapag mababaw ang tingin natin sa ating kasalanan, madalas mababaw din ang pagpapahalaga natin sa biyaya ng Diyos. Ngunit kapag nakita natin kung gaano tayo kalayo sa kabanalan ng Diyos at kung gaano tayo walang kakayahang iligtas ang ating sarili, mas nauunawaan natin kung bakit kailangan natin ang biyaya ng Diyos, kung bakit kailangan natin ang Panginoong Hesukristo. Sa ganitong paraan, ang pagkilala sa ating kasalanan ay hindi nagtutulak sa atin sa kawalan ng pag-asa, kundi nagtutulak sa atin na humanga at magtiwala sa masaganang biyaya ng ating Diyos. Halimbawa, ang isang tao ang alam na siya ay may malubhang sakit at walang lunas sa sarili niyang kakayahan ay higit na magpapahalaga sa isang manggagamot na tunay na makapagliligtas sa kanya. Ganon din po, habang nakikita natin ang lalim ng ating kasalanan, mas nakikita natin ang kasapatan ni Kristo bilang ating tagapagligtas. Ang mabuting balita ay hindi lamang na tayo ay dapat maging tapat sa Diyos. Ang mabuting balita ay may isang tapat na tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo na namatay para sa mga hindi tapat upang sila'y gawing kanyang bayan. At kung gaano man kalalim ang ating kasalanan, higit na malalim ang biyaya ni Kristo. Kung gaano man kalaki ang ating pagkukulang, higit na dakila ang kanyang habag. Kaya bilang hamon sa atin, huwag ipagpalit ang iyong katapatan sa Diyos para sa mga pansamantalang kaligayahan sa sanlibutan. Magpakumbaba ka, magsisi, at manumbalik sa Kanya, sapagkat ang Kanyang biyaya ay higit na dakila sa lalim ng iyo at ng akin at ng ating kasalanan. At bilang pagwawakas, ang ating pag-asa ay wala sa ating kakayahang maging banal, kundi sa biyaya ni Kristo. Sa krus, dinala ni Kristo ang parusa ng ating espiritual na pangangalunya. Siya ang tapat na anak ng Diyos na hindi kailanman umibig sa sanlibutan. Ang kanyang katwiran ang ibinibilang sa mga sumasampalataya sa Kanya.